This video is going to be another stock chart analysis video and here are the stocks na i-review ko for today's video. So punta tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So earlier today, I uploaded a midday market update. So kung hindi nyo pa napapanood yon, punta muna kayo sa homepage ko sa channel and you'll see that video, yung pang August 14. So earlier, sa morning session ng stock market, yung PSEI nag-breakout siya, no? So lumabas siya dito sa upper part ng trend line or upper part ng channel. Kaso nag-resist yung MA50. So, na-mention ko nga yun kagabi sa stock chart analysis video ko kagabi na kung mag-breakout man sa upper part ng trend line, nakaabang agad yung MA50 no, para maging resistant sa PSEI. So, ayun nga yung nangyari and mas dumami pa yung selling nung afternoon session and bumalik ulit sa channel yung price ng PSEI. So, mukhang ganun nga ang mangyayari, no? Susundan niya ata talaga yung downward channel move na to. So, syempre, andyan pa rin tayo nakaabang sa main structure support niya. So, ang optimistic scenario na for this is kung hindi na siya bababa, no? Dito na siya makadevelop ng consolidation na lang. Dito siya mag-ipon ng lakas before siya mag-breakout sa price na to. And pag nangyari yon, at least kahit part pa rin siya ng bigger consolidation, nasa baba na yung mga MAs pag nag-breakout siya sa ganun. So ayaw natin na bumaba pa siya at mag-revisit sa support na to. Ang gusto natin, mag-consolidation na siya outside the downward channel, no? Para hindi maging sobrang bearish yung galaw. So, last trading day tomorrow, dapat mag-close sa labas ng downward channel yung PSEI para may slight bullishness tayo, no? Waiting for the next trading week. So, punta tayo sa unang stock na i-review natin. So, that's MBT. So, MBT, it looks like it's also moving in a channel. So, ito yung possible na upper part ng trend line natin. And you can either use this as your point A, tapos ito yung point B, and extend lang natin. So, you'll see that ito yung downward channel niya. Or you can use this as your point A and ito yung point B niya. Somehow, downward channel pa rin pero mas nagmumukha siyang falling wedge. So, either way, bearish yung ginagawa niyang move because it might follow, no, yung downward channel niya at bumaba yung price. So, sa short-term and medium-term trend ng stock na to, leaning on more ako sa bearishness kasi nga may na-establish tayo na pattern dyan. And you can also look at this stock as consolidating, no, inside a box. So, either way, pwede pa rin talaga siyang bearish or maging consolidation in the short term to medium term. So, pangit, no, pag dito siya nagkaroon ng consolidation because sinusunod niya yung downward channel or sa bottom part siya ng range magkakaroon ng consolidation. So, this means for MBT to somehow regain bullishness at magkaroon ng short-term to medium-term uptrend, dapat dito siya magkaroon ng consolidation, no? Because if prices go up here, tapos dito siya magkaroon ng consolidation, eventually hahabol yung mga MAs sa price na yon. And pag nag-breakout siya dito sa upper part ng trend line, then another buying pressure, no, to make it break out from the prices of 74.50. So, ayan yung gusto nating mangyari. So, ayaw natin na dito siya magkaroon ng consolidation sa bottom part ng range niya. So, tatanggalin ko muna itong mga downward channel and let's establish our main support and resistance areas. So, meron tayong double top resistance here. So, ibig sabihin 74.50 is yung R1 natin. And after that R1, the most obvious resistance na sunod niya is ito, yung recent swing high niya na medyo mataas which is 80.60. So, that's R2. And meron tayong 52-week high dito sa 82.60. So, ayan yung R3 natin. So, sa support niya, dito siya nakahanap ng support sa 70 level. So, ito yan, and bottom part siya ng range. So, lalagyan natin ng S1 sa 70, no? And if we're going to look sa left, we'll see that very obvious, nagkaroon siya ng support sa 67.10 and 67.25. So, ibig sabihin, ito yung ating S2. And after that S2, it's a possibility din na maging support yung area na to around 65 kasi meron din tayong double bottom na support dyan. So, this is S3. So, marami-rami, no, yung support ng MBT. Kaso lang, at current prices, pag revisit niya yung S2, that's a drop of around 5.5%. Tapos sa S3, nearly 9% kasi 8.74, no. So, gaya ng sabi ko, kailangan ng MBT na dito mag-consolidate above 72.50 para pag nagkaroon ng mas malakas na buying pressure, at least nakapag-breakout na siya sa R1. So, kailan ba yung sunod na divs nito? So, the recent one was Feb 20, 2025 na announce. Pero yung ex-date is first week ng March.
And last year, nag-announce sila ng 3rd week ng August tapos may ex-date ng 1st week ng September and around 2%. So assume lang natin na around 1st week September, eto yung blue line. Tapos 2%. So, ibig sabihin, kung magko-consolidate siya sa baba, up until September, pag nag-drop yung stock ng 2%, mapapa-breakdown talaga siya sa S1, no? So, mataas yung chance na i-revisit niya yung support ng S2. Compared sa, dito siya magkaroon ng consolidation above the range, at least pag nag-drop ng 2%, pasok pa rin siya sa loob ng range, no? Walang breakdown na nangyari sa support. So, mas ideal talaga yon. So, kung ibabalik natin, yung lower part ng channel, so, eto siya. So, nakikita natin na halfway through sa channel, pwede nga siyang mag-breakdown sa S1 and umabot sa S2 na level. So, dapat hindi na talaga siya mag-consolidate dito sa ilalim. Dapat above 7250. So, next up, LTG. So, sa LTG, I have previous drawings here. So, I think last month na-review ko to. And the last time I reviewed this, nag-breakout siya sa range niya. That's why there's 2 arrows here. So, ang resistance niya actually is 13. Tapos, nag-breakout siya dyan. And nagkaroon siya ng consolidation, no? And yung high kasi nito is 13.32. So, ito siya. So, ibig sabihin yung 13.32 is actually yung R1. So, tanggalin na natin tong mga range niya. And nag-breakout siya kahapon, pero naging fake out kasi nagkaroon ng selling, no? Hindi siya nag-close above that price. Hindi siya nag-close above 13.32. Tapos, today, na-confirm yung breakout, kaso may selling pa rin, no, by end of day. Kaya nag-close lang siya very near sa resistance sa 13.36. So, pwede pa rin natin makonsider to as R1, no, kasi hindi pa sobrang gandang confirmation ng breakout. Wala pang masyadong confirmation ng breakout, tapos walang magandang follow-through. So, ano ba yung next na resistance from 13.36. So, tingnan natin towards the left. So, meron na din ako ditong na-establish before. So, meron tayong dalawang resistance dito around 13.98 and 14.10. So, may previous range dyan, no? So, tatanggalin ko tong drawings na to. And we're going to plot a line here sa 14.10 kasi ayan yung R2. So, ibig sabihin, 14.10 yung next na possible area kung saan magkakaroon ng possible selling yung LTG. So, ngayon, ito na yung new range ng LTG, no? So, yung range high, ayun pa rin, 13.32. And may low tayo dito sa 12.86. So, ibig sabihin, 12.86 yung ating S1. So, nagkaroon ng confluence dito sa support ng MA50, no? And possibly the previous high of the range before. Kaya nagkaroon ng support sa area na to. So, 12.86 yung ating S1 and for S2, itong 12.50 and meron tayong malapit na support din sa 12.38. So, gagawin kong range yung S2 natin. So, ito siya. So, that means for LTG, pag napatuloy itong selling na pwedeng mangyari, ang susunod niyang magiging support is MA20, MA50, and the S1. No? So, pwedeng bumalik lang siya ulit sa previous consolidation niya. Kung hindi magiging malakas at wala pa ring follow-through na mangyayari in the coming days sa breakout niya. And pag nag-breakdown pa dyan sa S1, then most likely S2 yung i-revisit niya along with your MA100. So, let's see kung magpapatuloy yung breakout ng LTG. So, next stock, LC. So, sa LC, hindi masyadong obvious, pero tanggalin ko muna yung MA20. Meron tayong resistance dito sa 0.1450 eh. So, ito siya. And then, ito yung resistance niya before. So, kung makikita nyo, nag-resist siya nung August 12, no? So, tinamaan niya yan. And then, nag-breakout siya kahapon. So, umabot yung price ng 0.15. Ang problema, today, nagkaroon ng bentahan, no? So, I'd still consider 1450 as the resistance and yung 15 na rin. So, yung range na 1450 to 0.15 is yung ating R1. And the R2, of course, is yung kanyang 52-week high, which is 0.1950. So, ayan siya. And for S1, so obviously, eto siya. So, 3 times, no? 3 instances na nagkaroon ng support dyan. So, the low of this candle is 0.1080. So, ilalagay ko yan dyan. And, naging support yung 0.1080 because nagkaroon ng support sa 0.11. So, gagawin nating range yung ating S1. So, S1 is 0.1080 to 0.11. So, ibabalik ko na ulit yung MA20. So, it's a possibility na pag bumaba palalo yung LC, makahanap siya ng support sa MA20 and MA50. Pero I'd consider that as a minor support kasi hindi pa ganun ka-establish yung trend niya eh. So, ang ginagawa niya actually ngayon is nagkakaroon siya ng malaking range or nagko-consolidate siya around this area. So, mas inaasahan ko na mag-support yung S1 kumpara sa MA20 at MA50, no?
Kasi 3 times nang nagkaroon ng support dito. And pag nag-breakdown pa to sa S1, then most likely ang magiging support niya is yung area na to because ayan naman yung previous resistance niya before, no? Which is 0.0930. So, ayan yung ating support. So, ibig sabihin, from these prices, pwede pa mag-drop ng more than 18%, no? Nearly 20% sa S1. Tapos from S1, pwede pa siyang mag-drop ng around 15% towards S2. So, very important sa LC na mag-close above ng 0.15 soon para mapatuloy yung uptrend niya, no? Kasi kung hindi mangyayari yan, mataas yung chance na magko-consolidate lang siya sa area na to. And since nagko-consolidate siya sa high, there is a higher chance na mag-revisit siya sa bottom, no? Since magre-range lang yung stock. And very volatile tong stock na to. That's why in a span of 1 to 2 days, kaya niyang abutin yung bottom part ng range niya or in 1 to 2 days, abutin yung upper part ng range. So, pag nawalan to ng buying pressure, madali lang bentahan to tapos i-revisit niya agad yung supports. So, in order for this to still be alive somehow, no, magkaroon ng buhay at maging bullish talaga, dapat dito lang siya mag-consolidate sa upper part ng range niya tapos mag-breakout, no? Pero kung hindi niya gagawin yan, kung dito siya magkakaroon ng consolidation sa baba, then mas mataas yung chance na i-revisit niya yung S1 and S2 supports niya. So, next stock, tech. So, isa sa mga stocks na nireview ko kanina sa midday market update. So, yung tech nag-breakdown sa maliit niyang consolidation around this area. So, malaki-laki yung volume. And the possible reason for that, so sa net income nila, no, nag-negative 67%. So, ang laki ng nawalang income sa kanila compared sa 2Q 2024 or sa second quarter 2024. So, sayang kasi may maganda sana siyang consolidation dito, no? And nag-breakout pa nga in fact nung July 11. So, kung nag-breakout lang sana siya dito, then possible sana na nag-transition siya papunta sa isang short-term uptrend or medium-term uptrend. Kaso nag-breakdown. So, sira yung chart pattern na ginagawa niya, no? So, sa tech, gaya nga ng sabi ko kanina, ito yung kanyang previous na range. So, yung low ng range is 0.68. So, support yan and confirmed na tong breakdown and malakas yung volume. So, I'm going to use this now as the R1, no? So, role reversal, ito na yung resistance niya. Tapos, yung upper part ng range is 0.76. So, ito na yung gagawin kong R2. And then, dito sa 0.86, yung recent swing high niya, meron tayo dyan R3. So, marami-rami ng resistance pala yung tech, no? Kasi kahit bumalik siya sa taas ng consolidation niya, nakaabang na yung R2, tapos may confluence ng MA100, tapos may R3 na nakaabang. So, tingnan natin kung ano yung possible support nitong tech. So, tingin tayo towards the left, no? So, medyo malayo. So, nasa all-time low pala yung stock. Kasi kung makikita nyo, meron tayong 0.68 na nilagay na line. And kapag pumunta ka sa kaliwa, wala nang price na malapit doon, no? So, ibig sabihin, all-time low pala yung tech. So, in this case, we can only use psych support and psych resistance. So, based from experience sa mga stocks na below piso, yung mga nagiging psych support niyan is mga 0.50 eh. So, ibig sabihin, ito yung possible support niyan sa 0.50. So, ito yung gagamitin natin na S1. But again, psych supports and psych resistances, I only consider them as minor na key areas. Lalo na kapag merong established na structure resistances or structure supports na pwedeng gamitin. So, nagagamit lang natin yung resistances kapag sobrang layo ng next na mga structure resistances or structure supports. And also in this case, kapag may mga traders, no, na naglalaro ng capitulation plays na nagkakaroon ng bounce, pwedeng before 0.50 makahanap siya ng support, 'di ba? Kung may papasok na dito ng mga traders or probably even investors na gustong pumasok kasi sobrang mura ng stock. Pero ina-anticipate lang natin na possibly sa 0.50 or malapit sa 0.50 siya makahanap ng support. So sa tech, pwede rin natin siyang makita na gumagalaw sa isang channel, no? So ito yung kanyang trend line sa upper part and ito yung trend line niya sa bottom. So, kung makikita nyo, the trend line ay yung nagsilbing support sa stock na to. So, ito kasi yung point A tas point B. Tapos, dito siya nakahanap ng support sa trend line niya, no? So, ibig sabihin, kung wala talagang bullishness na mangyayari sa tech, pwedeng dito siya magkaroon ng consolidation, no? Below the R1 and above yung bottom part lang ng trend line niya. So, kung hindi magkakaroon ng malakas na buying pressure soon, it's either mag-consolidate siya or tuluyan na siyang mag-breakdown sa bottom part ng trend line niya. Tapos, dito na siya makahanap ng support near 0.50. So, not looking good for tech. Kasi, sobrang tagal niya ng downtrend, nagkakaroon ng consolidation before, tapos nagkaroon pa ng breakdown ngayon. So, the only good thing na nangyari dito, nakahanap siya ng support sa bottom part ng trend line niya.
So, anytime, pwede palang magkaroon ng bentahan ulit dito para ma-breakdown niya yung trendline niya. So, kailangan makabalik agad to sa above ng R1 or dito na siya mag-consolidate, no, sa upper part ng channel niya para kahit papaano mabawi niya yung selling pressure for today. So, next up, Vita. So, for Vita, yung stock was actually moving into a symmetrical triangle, no? And ito yung point A, tapos point B ng trend line. And nakikita nyo naman several times nag-act as support yung bottom part ng trend line niya. So I remember last time na pag-usapan ko nga na ito yung mga areas kung saan siya pwedeng mag-move, no? So yung Vita, actually nung August 11, nagkaroon na siya ng breakout, no, sa upper part ng trend line niya. Kaso nag-fake out. Hindi siya nag-close above nun. Pagkatapos nun, tinatry niyang i-test lagi yung upper part ng trend line. And actually kanina, inabot pa niya yung price na 0.67 eh. Tapos, nag-breakdown siya nung morning session and andito yung price niya. So, na-mention ko doon na ang kinukonsider ko na support is 0.56, no? Dahil sa double bottom support niya dito. Ito yung magiging strong support niya kapag natuloy yung breakdown tapos nagkatuloy yung bentahan talaga. And mukhang yun nga yung nangyari. Nag-breakdown siya tapos dumiretso pa papuntang ilalim pero overshoot lang kasi ang bilis nung naging rebound or recovery nito, no? So eventually nag-close lang din siya above 0.56. Pero after that S1, yung main support natin andito na sa 0.4850. So ito yung ating S2. So medyo malapit-lapit, no, yung napuntahan niya. So, ang naging low for today's candle is 50. So, just a few ticks. Malapit niya nang mahit yung S2. Pero mukhang naging strong support talaga yung S1. So, ibig sabihin, ayan pa rin yung S1 natin. And yung S2, pwede nating makonsider yung 0.4850. And itong low ng candle ngayon, so 0.50. So, gaya ng sabi ko, no, pwedeng mag-act as psych support or psych resistance, no, yung 0.50 sa mga stocks na below piso. So, nag-manifest yan dito sa Vita. So, ngayon, pwede nating i-consider na resistance na yung bottom part ng trend line since support siya before. So, from these prices, kapag hindi pa siya nakapasok ulit sa loob ng range niya na to or ng upper part ng trend line, pwedeng tumama lang siya dyan tapos bumalik lang din ulit sa ilalim, no? Or pwedeng pagkatama niya dyan, dito siya magkaroon ng consolidation. So, pwede na talagang mag-act as resistance to. Tapos, kung titingnan mo kasi, meron siyang create na range, no, before siya nagkaroon ng breakdown. So, ito yung range na yon. So, ibig sabihin yung low na to, which is 0.60, yan yung pwede nating ma-establish as R1, no. So, yan yung ating R1. And meron tayong high dito na 0.68, no, yung naging swing high niya after the failed breakout sa triangle pattern niya. So, ibig sabihin 0.68. And meron tayong swing high dito sa 0.69. So, we can use that as the range for the resistance. So, ito na yung ating R2. So, ibig sabihin, pwede ko nang tanggalin yung upper part ng trend line since sinira niya na, no, yung pattern na yon. And ito na yung susundan natin ng mga key levels. So, ang dapat gawin ng Vita soon para hindi siya tuluyang bumaba is from these prices, makabalik siya ulit dito, no. And dito na siya magkaroon ng consolidation para itry niyang mag-breakout sa R2. So, pag hindi niya yung nagawa at napigilan siya ng trend line na to na bottom part kasi mag-act as resistance, then I see it testing S1 again. Tapos, pag sobrang lakas ng bentahan, kaya niyang i-revisit agad yung S2 na to since magaan lang tong stock na to eh. Pero kung magiging neutral lang yung galaw, then it's a possibility na dito siya magkaroon ng consolidation sa ilalim ng bottom part ng trend line. So, ano yung naging negative catalyst? So, most likely earnings din, no? So, net income, negative 6. So, naging negative 103, 104% yung income niya compared sa 2Q 2024 or second quarter 2024. So, fundamentally, mukhang may mali sa Vita. And hindi rin ako magugulat kung magkakaroon pa ng selling pressure to because ang daming sumalo, no, since November. So, kung mag-cut loss itong mga nakahawak dito, then most likely, magkakaroon pa ng selling pressure yung stock. That's why sabi ko, kailangan siya makabalik agad around this range, no, para hindi mag-cut yung mga nakakuha dito sa malaking consolidation niya during the formation of the symmetrical triangle. So, next stock, Converge. So, sa Converge, I remember reviewing this stock before. That's why meron tayo ditong consolidation, may box dyan. And meron tayong support dito sa 17. So I think I reviewed this around July pa, no? So nasabi ko doon na in order for Converge na hindi tumagal yung consolidation or hindi siya bumaba, kailangan niyang maka-breakout dito sa range na to. Kasi syempre pag nag-breakout din siya dyan, most likely above na siya nun sa mga MAs niya, no? MA20, MA50, and MA100. And it's a possibility na makontinue niya yung galaw. And sabi ko noon, pag
kapag nagka-breakdown siya dito sa range, then it's a possibility na ang maging support is itong 17. So, nangyari nga yun, nagkaroon tayo ng breakdown dito nung August 1 and hindi nga niya actually inabot no, yung 17. Tapos, ang ganda sana nung move na ginawa niya because bumalik agad siya sa loob nitong range na to, no? Kaso lang, napigilan ng MA20 ng halos 3-4 na araw na trading days yung converge, no? Kaya hindi siya nakapag-consolidate ulit above ng 19 price area or kahit 1850 man lang. So, ang inabot lang niya is around 18.22 na price area. Tapos, nag-breakdown ulit and sobrang lakas ng selling kahapon, no? And today, mas dumoble pa. So, nag-breakdown siya dito sa 17. So, ibig sabihin, yung 17 natin is i-consider ko na to as R1. And yung previous range niya dito na 17.66 na low, ito na yung i-consider natin as R2. And after that, it's a possibility na mag-act na rin as resistances ulit yung MA20, MA50, and MA100. So earlier, during the midday market update, kahit pa paano, nagsusustain pa no, yung 15 na price area. So ito yung established natin as S1. So nag-hover lang siya above dyan eh. Tapos ang nangyari, tuluyan na talaga siyang nag-close sa 15. So, since malapit pa naman, i-consider ko pa as support itong 15, no? So, gawin ko munang S1 to. Pero yung sunod natin na support is ito na, yung swing low dito sa 14. So, ayan na yung ating S2 na previous support naman siya. So, ibig sabihin, pwede pa rin siyang mag-act as support. So, after S2, medyo malalim na yung next na support niya. So, ito ng double top resistance niya before, no? Last year pa na July na resistance to. So, double top yan. So, around 11.63, 11.64 area yung S3 natin. So, kung titingnan mo, no, on a bigger picture scale, ang laki ng volume na ginawa ng Converge for the past few days compared sa mga previous na araw niya, no? So, ibig sabihin, sobrang lakas na selling yung nangyari nitong mga nakaraang araw. And yung today pa nga lang is actually a trade value of around 450 million na. And yung kahapon mukhang kalahati eh. So, ibig sabihin, more than 200M siguro to, no? Or nearly 250M yung trade value kahapon. So, all in all, pwede nating masabi na 650, no? Low of 600M, up to a high of 700M yung trade value nila sa dalawang araw pa lang. So, basically, nagkaroon ng malakas na sell-off sa Converge. So, ito yung sinasabi ko na pag nagkakaroon ng consolidation, so, ito kasi yung bigger consolidation niya. Pag nagkaroon ng breakdown, tapos nagkasabay-sabay yung profit taking nung mga nakakuha dito sa ilalim, sila yung magbebenta dyan kasi nagpa-profit take na sila. Tapos, yung mga nakakuha dito sa taas, magka-cut loss din. So, yung selling, di ba, malakas. And kung mapapansin nyo, simula August last year, hanggang August nitong taon, may mga malalaki siyang spike sa volume. So, ibig sabihin, nagkakaroon talaga ng pagbili sa prices na to, no? Hindi siya namatay ng basta-basta. And just a few weeks ago, ang ganda sana nung galaw ng Converge. Around first week of June, no, nagbe-breakout pa nga siya sa mga highs niya and above ng lahat ng MAs. Pero, it failed to recover sa mga pasama niyang pullback, no? So, anong nakikita ko dito ngayon sa Converge? So, if you've been watching my previous stock chart analysis videos, no, madalas kong nami-mention dun yung Head and Shoulders, which is actually one of the bearish patterns out there na it signals the end of the uptrend, no? And the bigger the Head and Shoulders pattern, syempre, mas nakakatakot yung bearishness na pwede niyang gawin kapag nasusunod niya nga yung pattern. So, dito sa Converge, kung makikita nyo sa date simula September, parang ito yung ginagawa niyang left shoulder niya, no? So, ito yung price na yan. And then, ito yung head ng pattern. So, textbook, ayan yung peak niya, no? So, nirevisit niya yung previous support, which is S1, which is probably the neckline na natin. So, ibig sabihin, sa Converge, pag halimbawa, no, naka-recover to, tapos umabot siya ng R1 and R2, so, from these prices, no, kunwari naka-recover siya sa R1 tas R2. Tapos, bumaba pa ulit sa S1 and even towards S2. Then, kinumplete niya na yung Head and Shoulders na pattern. And pag nangyari yun, very simple lang naman yung pinaka-bearish na scenario na mangyari. So, ang gagawin mo lang is from the peak of the head, so ito yung prices na yan, around 21.40. So, idadrag mo yung price up to the neckline. So, na-establish natin na somewhere around the S1 price, yung neckline. So, 27% drop yun, no? So, kung saan nagkaroon ng breakdown, ilalagay mo yun sa may neckline, no? So, ito yung starting point. So, ibig sabihin, ito pa yung pwede niyang i-drop kung susundin niya yung pattern. So, yun yung pinaka-bearish na scenario, no? And
with the look of Converge and sobrang laki ng head and shoulders pattern niya, ibig sabihin, pwede itong mag-develop ng sobrang tagal pa. And tingnan natin around 9 price area kung may significant support ba dito, no? Para masabi natin na aabot talaga siya dyan. So, wala masyadong obvious na support. So, the nearest one is around 8.79, 8.80. Kasi may previous support doon. Pero kung titingnan natin kung nasaan yung price na 9, nasa previous consolidation kasi niya yan. So, andito siya, no? So, again, hindi ko naman sinasabi na since nagkikreate siya or magkikreate siya ng classical chart pattern, susundin niya yun automatic, no? So, the patterns are just a guide kung ano yung pwede nating asahan na mangyari. And since the stock market is hindi naman yan 100% and it's all probabilities. So, again, meron tayong significant support around 11.63. So, ayan yung S3 natin. So, ngayon, tatanggalin ko na muna tong mga arrows and tatanggalin ko din itong pinoproject natin na right shoulder, no, na ginagawa ng Converge. So, ibig sabihin, in order for Converge to not go down further and to invalidate yung ating head and shoulders na pattern, dapat ang maabot niyang price, no, is above 19 or even 20. So, pwede nating masabi doon na na-invalidate niya somehow yung head and shoulders na pattern. Kasi supposedly, yung right shoulder magde-develop lang near R1 and R2. And of course, pag nag-breakout siya dito sa peak nung kanyang head, which is around 21.40 na price area, pag nag-breakout siya dyan, then definitely invalidated yung pattern na yun. So, tingnan natin, no, kung anong gagawin ng Converge in the coming days or weeks. Kung makakahanap ba siya ng strong support sa S1 at S2. Tapos kung malalagpasan niya ba yung R1 at R2 para i-invalidate yung ginagawa niyang head and shoulders na pattern. So, next up now. So, yung now was creating a very long consolidation. So, nag-start to around first week ng April. So, ito siya. The bottom part of the range ito. And we might consider this as a double top na resistance, no? So, yung resistance ito is actually 0.44 yung high niya. So, ibig sabihin, ito na yung i-consider natin ngayon as S1. And of course, the bottom part of the range is yung 35.50. So, ito na yung i-consider natin as S2. So, the question is, bakit tumaas yung now? Kasi ang closing price lang nito kahapon is around 0.38, no? Tapos ngayon, nag-close siya nearly 30%, even increasing by upwards of 42% o 41%, and nearly 40% ng morning session. So, nagkaroon kasi ng balita na yung now daw is nakipag-partner sa Tata Consultancy Services, yung TCS. And sa mga hindi nakakaalam, yung Tata kasi is one of the biggest brands, no, sa mundo, lalo na sa India. So, they are an Indian company, no. Tapos, isa silang holding firm, no, holding corporation, and marami silang mga subsidiaries. So, isa tong TCS doon. And sabi doon sa news, nagipag-partner nga daw yung TCS sa Now, no, to improve yung mga systems dito sa Pilipinas. Specifically, no, to develop yung sovereign data cloud and financial inclusivity. So, dito sa country natin. So, most probably, that's the reason why a lot of traders, no, or speculators were hyped for this stock, kaya tumaas siya. Kaso lang, mukhang naka-encounter siya ng resistance. So, ito yan yung 0.54 and na-mention ko din yan earlier sa midday update. So, ito yung R1 natin, no? And after that, hindi lang obvious. So, medyo nakaharangan kasi ng MA50. Pero meron tayong resistance dito sa 0.59. So, ito yung R2. So, ibig sabihin, ito yung mga pwedeng galawan ng now na levels, no? Pag nagkaroon ng malakas na selling, then it might revisit yung S1 na support. And pag sobrang lakas talaga, then hindi ako magugulat kung papasok siya dito sa range niya ulit. Since andito naman yung bulk ng buyers niya, no? And it's also a possibility na until may further developments pa sa partnership, kung ano talaga specifically yung gagawin nila, kung ano yung projects na yon, kung gaano katagal, kung ano pa yung mga gagawin nilang mga partnerships with other firms, pwedeng magkaroon lang siya ng consolidation dito, no? Kung wala masyadong ma-hype, kung wala masyadong maniniwala sa galaw ng company na to. So I think when it comes to TCS, walang masyadong nag-iisip na hindi nila kayang gawin kung ano yung mga napapag-usapan. So, probably, some traders or some investors would only be discouraged about this kasi now yung naging partner nila, no? And ever since, yung now is a very sentiment-driven na stock. So, madalas nagkakaroon ng mga plano, nagkakaroon ng disclosures, tapos nagkakaroon ng pag-back out, nagkakaroon ng hindi pagtuloy sa mga plano nila. Pero, kung magkakaroon pa rin ng mga speculators to,
kung magkakaroon pa rin ng hype, kung magkakaroon ng positive sentiment, 'di ba? Kung magpapatuloy yung mga disclosure na sinasabi nila, then pwede niyang lagpasan yung R1 and i-reach niya yung R2, no? And para sa akin, in order for this move, no, na hindi mamatay agad, kailangan niya talagang makalagpas ng R2. Tapos, mag-consolidate siya above ng R2. Kasi ibig sabihin nun, meron talagang interested na mga market players kung tumaas na yung stock tapos binibili pa rin siya tapos tumataas yung volume, no? Kasi sa mga ganitong galaw, okay, ang laki nga ng volume niya compared sa mga previous days. Pero kasi yung trade volume nito or yung trade value niya is more than 10M lang. So, around 12M lang, no? So, ibig sabihin, iilang tao lang yung nag-trade ng stock na yan. So, mas magiging optimistic ako sa kanya pag nalagpasan niya yung 0.59 tapos dito siya nag-consolidate, no? Tapos kahit man lang at least 100M or more than yung maipon na shares dito para masabi natin na hindi lang puro retail traders yung na-hype, na meron talagang mga legit na investors or fund managers na pumapasok sa stock na to, no? Kasi kung retailers lang din yung papasok dito, ganyang volume, 12M lang, no? Isipin mo, pag meron ditong isang fund or isang investor na malaki-laki yung pera tapos more than 15M yung gusto niyang ibenta, whether nakuha niya yun dito sa ilalim or dito sa taas, then paano makakaangat yung price, diba? Kung hindi ganun kalakas yung buying pressure. So that's why I'm saying na dapat makalagpas siya sa 0.59 tapos mag-consolidate dito para mag-create siya ng bagong base. And dun ko masasabi na posibleng may continuation sa play, no? But otherwise, I see it na momentum play lang siya. So para lang sa mga scalpers at sa mga quick trades. And madalas ayun naman yung nangyayari. So lagi kong sinasabi, no, sa mga stock na small cap, micro cap, no, mga third and fourth liners, every time na tumataas yan ng sobra, within 1 to 3 days, nagkakabentahan na or natatapos na yung play. So kailangan magkaroon siya ng consolidation na malaki above the key resistance levels para masabi natin na may laman talaga yung play, no. So again, if you're planning to trade this, kailangan ma-monitor nyo to tapos with proper risk management and trade allocation. Kasi any second, any minute, pwedeng magkaroon ng malakas na bentahan. And hindi okay na maiipit ka sa mga stock na ganito tapos matitenga yung allocation mo and makakamiss ka ng ibang opportunities kasi ipit ka sa taas. So next stock, Web. So sa Web, meron tayong mga previous drawings dito because I reviewed this before and ito nga, yung R1 is around 3.53 to 3.78. So ito kasi yung previous 52-week high niya, no? Tapos, nag-breakout siya dyan, kaso hindi nagkaroon ng follow-through, tas umilalim. And I considered S1 around 2.95, no, near 3 price area. Kasi meron tayong double top na resistance dito. So, anong ginawa ng Web? For the past few days, hindi siya nagko-close below S1. So, mukhang na-establish nga natin na yung 2.95 and even the price of 3 is acting as the support. And nag-consolidate lang siya or nagkaroon lang siya ng price action around this price area. Tapos biglang tinatry niya sanang i-test, no, yung resistance na R1 and R2 this past few days. So somehow nag-increase yung buying pressure. And nag-try siya actually mag-breakout sa 3.78 kaso nag-resist, no, sa 3.80. So ibig sabihin hindi na 3.78 yung possible range natin ng resistance. Pwede ng 380 na. So nagkaroon siya ng double top resistance. So pwedeng lakihan na natin yung consolidation ng Web and tatanggalin ko na itong 3.53, no. So ito na yung possible range ng Web ngayon, 3.80. Tapos andito pa rin tayo sa 3 na support as the psych support and yung current support niya sa S1. So, pwedeng maging range yan na support. So, ibig sabihin sa Web, depende sa maging sentiment ulit dahil sa mga hearings na to when it comes to the gambling stocks, no? Kung magkaroon ng magandang sentiment, then it's a possibility na mag-breakout pa siya sa 3.80 to test yung resistance sa 4.19. Pero kung negative sentiment, so alam nyo naman, ang gambling stocks ngayon, madalas sentiment-driven. So, it's a possibility na mag-revisit talaga siya ulit sa S1 or even just consolidate, no, sa below part ng range. So, ano ba yung nangyaring announcement earlier? So, binigyan na ng warning ng government yung mga e-wallets, no? So, I guess that's GCash and PayMaya na tanggalin yung mga links nila towards the online gambling apps, no, or online gambling websites. So, syempre negative sentiment yon because it may cause ng difficulty, no, pagdating sa pag-cash in or cash out ng pera sa online gambling apps. So, syempre magre-reflect yon negatively sa revenue or sa income supposedly ng mga gambling stocks na to. So, naging negative yung sentiment na yon. So, gaya ng lagi kong sinasabi, hindi pa talaga tapos yung plays dito sa mga gambling stocks because
wala pa naman talagang nafa-finalize, no, na mga bagay-bagay about it. So, patuloy pa rin talaga yung galaw niya. So, tingnan natin in the coming days or weeks kung ano yung mga magiging sentiment para makita natin kung ano yung possible plays dito sa web. Pero sa ngayon, ayan yung nakikita akong price na pwede niyang galawan. That's between 2.95 to 3.80. So, next up, Plus. So, dito sa Plus, ito sobrang naging affected kasi syempre mas sikat nga siya sa web, 'di ba? Mas marami siyang users. I think more than 30 million ba? Or nearly 40 million. So, it closed sa price na 30 kahapon. And ngayon, nag-close siya ng around 20% below. So, nag-close siya ngayon sa near 24, no? 24.05. So, nag-20% drop. So, ano ba yung sabi ko regarding sa Plus? So, nagkaroon siya ng gap up in recent days because the catalyst here was the inclusion sa PSEI, no? Sa index natin. So, sabi ko doon, it's a possibility na despite the positive catalyst, the positive sentiment na included na nga yung Plus sa PSEI, pwedeng gamitin yon as a source of selling ng mga malalaking funds, institutional investors, or traders na makalabas. Kasi alam nila na may mga retailers na papasok na ma-hype dahil sa news na yon, tapos may mga fund managers na required bilhin yung Plus dahil sinusundan nila yung index natin. So, grabe yung liquidity na papasok doon, no? More than 200-300 million per day. So, they can use that as a means of selling, di ba? At kung mapapansin nyo, for the past 2 months, majority ng mga sumalo dito is nasa below 20. So, halimbawa, may sumalo dito sa July 18, around 17. Kahit sumalo siya ng around 100M dyan, di ba? Tapos na-announce yung inclusion around August 8, tapos nagkaroon ng hype. So, pagka Monday, up na ng 90%, di ba? So, kung meron kang 100M around July 18 tapos up ka ng 90%, nearly double the amount of your allocation. Tapos alam mong pwede pang tumaas yung stock or may buying pressure na papasok gawa ng liquidity dahil pasok na siya sa index. Mag-hope ka pa ba na tataas pa siya lalo? Magte-take ka pa ba ng risk na magiging positive yung pag-uusapan sa Senado? So, isipin mo ba na lahat ng sasabihin nila doon maganda para pataasin yung stock? So, most likely hindi, diba? Ilalock in mo na yung gains mo na yan. Kasi yung 100M mo magiging 190, diba? Ang tanong, hindi lang naman isang institutional investor, hindi lang naman isang fund manager yung gumagawa niyan. So, isipin mo lahat ng mga magsasell dyan, diba? And ito nga, kanina nagkaroon ng very negative sentiment sa usapan sa Senado. So, most likely, may mga mag-unload na talaga ng shares nila dyan, no? And isipin mo kahit nakakuha ka ng below 20, no? Kahit dito ka magbenta sa breakdown ng MA20, up pa rin ng 32% yon. So, yung 100M magiging 130, diba? So, malaking pera pa rin. Pwedeng nag-antay lang talaga sila ng negative sentiment tapos nag-unload or nagbenta na sila. So, on the technical side of things, gaya ng sabi ko before, I'm seeing asymmetrical triangle sa Plus. So, it's a possibility na depende sa sentiment, ito lang yung galawan niya na area. And mukhang nire-revisit nga niya, no? Yung bottom part ng trend line. So, ilang ticks na lang yan. So, at closing prices is just a drop of 5%. So, pwedeng puntahan niya yan bukas. Pero the ultimate support for this stock, syempre yung lows niya before, no? So, ito yung S1 natin around 18.20 and S2 at around 13.68. So, ngayon, yung R1 natin, i-adjust ko na kasi previously naka-plot siya sa point A tapos point B ng upper part ng trend line. So, ito na yung gagawin kong R2 and yung R2 natin sa 48 price area, ito yung R3. Tapos, ang gagawin ko ng R1, itong recent swing high niya sa 33.85. So, ito yung R1. So, although may symmetrical triangle pa rin tayo na intact, I can see that if yung Plus, magkaroon siya ng consolidation, somewhere around this area na lang siya magkakaroon ng consolidation. Kasi mukhang makapal na resistance na to yung R1 eh. Yung around 33.85 na area niya, no? Yung kakaplot ko lang na to. So, pwedeng ganun. And pwede rin na ito na yung gawin nating upper part ng trend line. So, yung point B before ng symmetrical triangle, gagawin kong point A. Tapos, ito na yung point B, yung R1 natin. And extend ko lang yan ngayon. So, pwedeng ganito na yung itsura ng fina-form niya na triangle. So, even a tighter consolidation can occur. So, pwedeng hanggang dito na lang yung galaw ng Plus kasi mag-act na ulit as resistance yung upper part ng bagong trend line niya, no? So, tingnan natin kung ano mangyari bukas or next week. Kung magbe-breakdown ba siya sa main trend line niya sa bottom at magre-revisit ng S1 or magsistay pa rin siya sa loob ng range na to tapos magta-try mag-breakout sa newly formed trend line niya. So, last stock, Bloom. So, last time I reviewed this stock, yung Bloom, na mention ko nga no, na wala na siya sa PSEI and because of that, it may create further selling pressure
na pwedeng magpa-breakdown ng downward channel niya. So, ito kasi yung na-establish natin na channel before. And around August 10, August 11, yung prices niya andito lang, no? Tapos, nag-confirm yung breakdown nung August 12. Tapos, pumasok yung selling pressure around August 13 and even today. Tapos, napag-usapan ko doon na pag nag-breakdown nga siya sa bottom part ng channel niya, pwede siyang makahanap ng support around S1 and S2 because ito nga yung ating na-establish na support kasi naging support naman yung 3.35 before and naging support yung 3.13 kaya yun yung naging nating S2. So, ngayon, yung Bloom, nagkakaroon siya ng support around that area. So, bukod siguro sa pagtanggal niya sa PSEI, yung nakadagdag sa selling pressure dito or yung negative catalyst, no, naglabas sila ng earnings. Yung net income nila, negative 1.41 billion and negative 200% yun, no, compared sa 2Q 2024, sa second quarter 2024. So, it's a possibility na hindi ganun kalakas yung mega fanalo nila tapos napag-iinitan pa, no, ng Senado ngayon. So, gaya ng sinabi ko before, sobrang sentiment-driven ng gambling stocks na to. And small piece of news lang na makakapag-cause talaga ng volatility at paggalaw niya, no, whether up or down. So, ngayon, itong sa Bloom, supposedly nga, may onting advantage sa kanila kasi yung Plus, more on digital talaga eh. Yung Bloom, kahit papano, mas establish yung physical business nila. Kaso mukhang nalulugi din yun eh. Tapos siguro hindi nagpo-perform ng maayos talaga yung online gambling na websites nila, no, yung sa Mega Fanalo. So, possible nga talaga na yun yung nagko-cause ng sell down. So, sa ngayon, yung Bloom, sitting at the support areas and currently nag-breakdown siya sa trend line. So, we're going to change yung resistance natin ngayon and the low of this candle is 3.88. So, ito na yung gagawin kong R1. So, meron kasi tayong double bottom na support dito, no? And tuluyan niya na talagang nalayuan yung price na yon. So, I'm going to consider that as R1. So, ibig sabihin, yung prices before dito, yung upper part ng channel na ginawa nating point A and point B, ito na yung R2. And yung resistance around 5 na price area, yun na yung gagawin natin na R3. So, ibig sabihin for Bloom, pwede pa niyang i-revisit yung S2 na price, no? Since hindi pa niya napupuntahan yun. So, may isa pa tayong support na inaabangan. So, it's a possibility na dito siya magkaroon ng consolidation before niya i-try i-test kung kaya niya pang pumasok ulit sa loob ng channel na yon. And kung sobrang lakas talaga nung selling pressure at mag-breakdown sa S2, then ito yung nakikita kong sunod na support niya sa S3, which is yung bottom part na before ng range niya before nagkaroon ng run-up. So, that's the price of 2.60 towards 2.67, no? So, ito yung gagawin natin S3. So, tingnan natin in the coming days or weeks kung anong gagawin ng Bloom together with Plus. Like I said sa previous video ko, hindi pa tapos kasi magte-take effect finally yung rebalancing ng PSEI around August 18 pa. And August 18 is the first trading day next week. So, Monday kasi yon. So, ibig sabihin August 18 to 19, pwede pa tayong maka-expect ng volatility. So, that ends the stock chart analysis video for today. I'll paste dito sa screen yung previous stock chart analysis videos ko so you can review those and check na rin kung baka andon yung mga stocks na gusto nyo sanang mapag-usapan na hindi ko na-include sa video na to. You can also go to the homepage of the channel and look at the thumbnails and makikita nyo doon yung mga previous reviews ko sa Plus and sa Bloom. So, ayun lang and thank you for watching this video.